From these two colonies, check tayo kung kaya natin i-expand yung ating mga colonies. Kung mag-expand tayo, marami namang area dito na pwede na yan. So, okay lang. Obserbahan natin, mag-umpisa tayo sa maliit. Magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Pars Organico Philippine Farm. Today, nandito ulit tayo sa farm. Yan, at bibisitahin natin yung progress ng mga tanim dito. No? Yan, dito sa tayo. Inabot ng ulan tong Guimaras kayo, ibang bulaklak. Nalaglag na. Ayun ang mahirap pagka inabot ng ulan yung bulaklak. Na lalaga sila. Pati yung bunga na maliliit pagka naulanan, minsan pumuputok yun. Nandito si brown dog. Ayan, mabait to. Yan, yan. Yan, pagka sumasalubong lagi yan dito. Ayan, iyak ko, kawawa. Yan, so dito muna tayo sa greenhouse. Check natin yung mga tanim dito sa loob. Yan, last na episode natin, pinakita ko yung bunga ng mga pakwan dito, bunga ng sitaw. Ngayon marami na naman sitaw. Yan, isa natin. Okay, yan, dami sitaw. Yan, pwede nang i-harvest. Yung pakwan. Ayan, may isa, yung malaki yung isa. Saan yung iba? Nabawasan na. Tapos ito yung nakabitin. Ayan. Tingnan natin itong tsura na itong ilalim. Ayan, itong ilalim. Hindi pa siguro hinog. Ayan. At dito, ayan, maraming mga bulaklak yung ito yung upo, mayroon na rin bulaklak. So ito yung nangyayari pag pag walang bubuyog. Ayan, yung walang nagpo-pollinate, yung mga bulaklak nagiging lang ito, naninilaw na yung hindi sila nagtutuloy pag walang nagpo-pollinate. Yan, kaya ang ginawa ko, ayan, may mga bubuyog na dito, hindi ko alam kung anong bubuyog yan. Yan, lumilipad. Yan, maglalagay tayo ng stainless bee. Ito, nakaharang na yung mga sitaw. Lagay tayo ng stainless bee dito. Kinuha ko kay Ma'am Jade ngayon yung dalawang colony doon sa hardin sa Parang. Yan, tingnan natin ngayon yung dito, mga bunga. Yan, ito nakaano na yung isa, nakalaylay na. Yan, yan. Okay, so dito naman sa dulo, yung mga upo at saka yung sorghum. Yung sorghum malapit na bunga yan. Yan. So ito mga nakabitin na upo, kailangan alisin nyo yung pagkakakapit nito kasi pag nagbunga to, masisira itong net nyo. Yan, yan. So tuwing pupunta ako dito, yan ang inaalis namin. Yan, kahit na gumagapang na yun dyan, dapat aalisin na. Kung gusto nyong masira yung net nyo, pabayaan nyo. Kasi pag nagbunga yan, mabubutas yung mga net nyo. Yan. Kaya masasayang yung gastos nyo sa screen nyo. Ayan. Ayan. So
So, yung paggawa dito sa greenhouse, inabot ng 108,000 yung buong greenhouse na yan. So hindi ko pa nabawi yung ginastos dito. Ngayon may mga butas-butas na yung ano dito, pati bubong. Yan, oh. Meron to dating shade net para hindi direkta yung sinag ng araw nakakapasok. Ayan. Okay, so inalis ko kasi kahit magbunga yan, hindi mo mababawi yung kapital na ginastos mo dito sa net nito. Ipagpapalit mo yung upo sa ginastos mo dito na 108,000. Yan. So alisin mo na lang. Yan, oh. Kahit magbunga na 100 upo yan, hindi mo mababawi yung kapital mo dito pag nabutas yan. Yan. So dito tayo sa ito yung sorghum. Yan, may mga sorghum dito. Tapos may sitaw, ayan, madaming sitaw. May okra. Yung okra hindi pa nagbubunga. Yan, so doon tayo sa may likuran, i-set up natin yung stainless bin na nakuha natin. So doon natin ilalagay sa may sampalok doon sa bandaron. Tapos susunod lagyan din natin dito. Ito yung pagalaan. Ito yung dating tinaniman ng talong. So this year hindi ko napakinabangan yan. Wala akong pakinabang dito sa lote na to. Itong taon na to, hindi katulad last year. Marami tayong tanim na talong saka mga gulay. Meron din tayong sitaw nung last year. Pero ngayong taon na to, wala, zero. Ngayon ito, abangan natin kung magtuloy itong bunga ng mangga. Yan, baka sakaling makaharvest tayo ng kahit ilang kaeng. Yan, oh, yun, medyo malalaki na yun nandito. Yan, oh. Huwag lang maunahan ng mga fruit fly. Yan ang kalaban natin dito. Ito, na ano na. Mukhang natusok na to ng fruit fly. Ayan, oh. Ayan, may tusok na nga. Andito na yung mga fruit fly. Kasi pag naamoy nila yan, pupuntahan na yun dyan. Magtutusok na yun dito sa bunga. Yun ay magiging uod. Then yung cycle nila as fruit fly, magtutuloy-tuloy na. Papunta-punta na sila sa ibang bunga. Yung mga uod nila, pagkatapos ng ilang weeks, magiging fly na rin. Yan, so dito tayo sa sasakyan. Nandito yung kinuha nating stainless bee. Yan, okay, shout out kay Ma'am Jade ng Hardin sa Parang. Ito na yung yung stainless bee. I-set up namin dun sa ilalim ng puno ng sampalok. Yan, bibit-bitin ko na lang to. So kumuha din ako ng stand nito. Yung bakal na pagpapatungan. Ito. Yan. Para diyan ko ipapatong. Yan, kailangan na ibaon ko muna itong bakal doon sa bandaron. Okay, so set up muna natin tapos papakita ko sa inyo yung itsura ng colony. Okay, so nandito na tayo sa ilalim ng puno ng sampalok. Yan, oh. Ito, ganyan kalaki yung sampalok namin. Dito yung kulungan ng darag dati. Yan. Dito yung mga natitirang lalaking darag. Yan, oh. So dito natin ilalagay yung stainless bee natin para medyo covered pa siya. Tapos dito ibabaon dito para yung mga bulaklak, yan, daming bulaklak ko. So marami silang makukolek ngayon kahit na tag-ulan, medyo nag-uulan na, kaya medyo babagal yung production nila ng honey. Tsaka sabi ni Ma'am Jade, ang susunod na splitting nitong colony na nakuha natin, baka
next year summer na. So itong mga nanditong bulaklak, siguro ito yung magiging pagkain lang nila sa buong tag-ulan. Kaya i-ano lang natin, ang expect lang natin is makasurvive sila during tag-ulan. Tapos pagkatapos ng tag-ulan, summer, pwede na sigurong pagka maganda na yung production ng honey, tsaka yung colony nila napuno na yung layer, pwede tayo mag-split. Kaya pwede tayo maglagay uli dito sa mga malapit dito. Yan, may mga sampalok, may mga akasya na may bulaklak, ang daming bulaklak ng akasya, oh. Tapos mangga, mga malunggay. Yan, so yun yung mga halaman dito, puno dito na namumulaklak. Sa paligid, 1 kilometer radius, mayroon pa makukuhanan doon na ibang bulaklak, yung mga puno. Kasi sabi ni Ma'am Jade, 1 kilometer radius daw ang kayang iliparin ng mga stingless bee. Yan, oh. So ito yung mga sampalok, yung mga bulaklak nila, oh. Yan. So hindi ko lang sure kasi yung lasa ng stingless bee honey, medyo maasim siya, parang may halong konti lang naman na kalamansi, kung ikukumpara mo doon sa ibang honey. Pero nung pinatikim nga ni Ma'am Jade sa akin yung isang honey ng stingless bee, iba yung lasa dahil yung kinukuha nilang nectar ay sa strawberry, sa mga bulaklak ng strawberry. So yung lasa ng honey ng stingless bee ay depende dun sa kinukolekta nilang forage, no? Ayan, no? Itong sampalok maasim, hindi ko lang sure kung maasim yung lalabas na honey. Yan. So umpisa na natin, itayo na natin dito yung yung stand para maipatong na natin yung mga yung dalawang colony na i-start natin. So start up pa lang to ng colony dito sa Organico Filipino Farm. Galing sa Hardin sa Parang ni na Ma'am Jade at ni Sir Billy. Okay, so ito na yung itsura nung ginawa natin. Ayan, binutas natin to. Ayan, siguro wala pang 30 minutes natapos ko yung yung paghuhukay. Mabilis lang yung paghuhukay kasi ang gamit ko ito, ayan, ayan, pagka binaon nyo, nakukuha kaagad yung gitna, Yan, iipitin nyo lang pag angat nyan. Yan, kaya mabilis yung trabaho. So yung mga magtatayo ng ganto, yung pinakasimpleng paraan para mabilis nyo matapos yung paghuhukay. Yan, wala pang 30 minutes, siguro mga 15 minutes natapos tong kalahati siguro ng tubo ang lalim. Yan, So dito natin ilalagay. Tapos tatabunan natin. Lalagyan nyo muna ng mga bato sa gilid yan. So itong bato, para ka naglalagay ng poste. Pag nagtatayo kayo ng poste, yung gilid ng hukay, nilalagyan ng bato. Saka mo didikdikin yung mga bato para maipit itong pinaka poste para mas matibay. Hindi siya kegewang o tutumba kapag ibinalik nyo na itong lupa. So ang gagawin natin, ayan, meron na siyang bato. Kailangan meron kayong backup na itong pang siksik nyo. Pwede yung kahoy na malapad ang dulo o kaya itong bareta. Ayan, Ayan, ganyan nyo lang para maipit yung bakal sa gitna. Ayan,
Yan, pagkatapos niyan, lalagyan nyo uli ng bato. Yan, lagyan uli ng bato para talagang siksik yung poste nyo. Yan o, para stable siya. Hindi siya gagalaw kapag humangin o nakapitan itong tubo sa ibabaw. Yan o. Yan. Okay, so ganun ulit. Nilagyan natin ng bato. Siksikin uli natin. Yan. Yan, ganun lang. Siksik na yan. Yan. Ayan, pagka inuga mo yan, ayan o. Pero hindi siya mabubunot. Yan. Mas titibay pa yan pag idiniin nyo ng husto. Yan. Pag siniksik nyo ng husto. Yan. Yan, matibay na yan. Okay. Yan na o. Iikot pa siya kasi hindi pa siya todong nasiksik. Yan, lagyan pa uli natin para sigurado. Yan o. Yan. Yan, pagka nalagyan nyo na, yan o, ano na siya, tibay na siya. Isa pa, lagyan natin ng isa pa. Tapos saka natin ibalik yung lupa. Yan. Yan. Ngayon, ipabalik natin yung lupa. Okay, so yun yung proseso. Tapos yung stand nyo, wala pang isang oras. Tapos yung pinakapatungan nyo ng stainless B. Yan, siksikin lang natin. Yan o, kahit itulak mo. Ngayon, ito naman, gagawin mo, sisiksikin nyo yung lupa. Ito. Pwede kayong kumuha ng malaking kahoy, tsaka nyo babayuhin itong paligid. Ikitik-dikin nyo para paging siksik. Yan. Yan, kailangan may kahoy kayo, ano, pang siksik dito. Mga parang bilog na ganyan. Okay, yung sinasabi kong kahoy, ganito itsura. Yan o. Yung flat yung dulo, medyo malapad. So, yan yung pang sisiksik natin dito. Yan. Yan. Ganyan lang. Para masiksik yung lupa, mas hihigpit yung lupa sa paligid niya. Di na siya mabubunot. Yan o. Okay. Ganyan lang yan. Lahat ng paligid. Tansyahin nyo rin yung pwesto nung stand nyo. Baka nakatagilid dito sa gilid o dito sa kabila. So, titingnan nyo. So far ngayon, pantay naman. So, sisiksikin na lang natin to. Yan. Tapos, lagyan nyo ulit. Yan. Okay. So, yan na yung ating stand para sa ating stainless B. Yan na siya, oh. Yan. Okay. So, pwede na nating ipwesto dito. Ito yung pinaka lalagyan nyo nung hive, yung bahay nung bubuyog nyo. So dito, meron siyang pang stopper dito sa gilid para hindi dumausdos o mahulog sa gilid. Pati dito, ayan o. Yan, so ang gagawin na natin ngayon, pwede na nating ipatong dito yung stainless B natin. Kunin ko lang. Okay, so yung setup natin natapos na. Ilalagay na lang natin yung ating stainless B. So ipapakita ko yung mga ginamit ko. Ayan o. Okay, ito yung kahoy. Ito yung pang kuha dun ng lupa dun sa butas. Yan, siya na rin yung pang hukay ko. Tapos ito, pang dikdik doon sa bato na ilalagay nyo doon sa pagitan ng itong poste. Yan o. Okay, so yan lang, simple-simple. So wala pang isang oras, nakapag-set up na ako ng isa. Siguro 30 minutes maximum. Ito na yung ating stainless B. Yan. Okay, may dalawa tayong colony na i-start.
Okay, so subaybayan natin yung subaybayan nyo yung progress nitong ating stainless bee. At siguro next year, summer, meron na tayong i-split. Yan. Hopefully, hindi mamatay itong ating colony. Yan. Kasi wala na rin tayong marami na rin tayong naubos dito sa farm. Yan o. Yan, puro gastos. Yan, subukan natin itong less maintenance natin na stainless bee. Teka, ilagay muna natin dito. Yan, okay. Alisin ko lang itong tali. Yan. So, napakasimple yung setup. Simple pero hindi madali. Okay. Kasi ito, buhay itong natin, alagaan eh. So, yung pag-aayos nito, simple ng patungan natin itong colony. Pero siyempre, alagaan dapat to ng 1 taon halos. O depende, pagka honey flow, yung summer, mas mabilis silang makapag-produce. Yan natin to. Okay, huwag niyong kalimutan pagbubuksan nyo na to. Ito kasi may cover siyang yan o. Ito ang purpose nito for transport. Ito yung nilagay ni na Ma'am Jade. May bote ng soft drink, ng water, ayan, ng tubig. Binutasan to para yung oxygen nagpo-flow pa rin sa loob. Yan, mas less daw yung casualty or mortality ng mga bees pag ganito ang sistema. Yan o. So mamaya bago ko buksan to, pagkapatong ko dito, bago ko buksan, magsusuot muna ako ng PPE para iwas din sa kagat. Yan. So ngayon ipapatong muna natin dito sa ibabaw. Yan po. Medyo challenging ngayon na yan. Pinawisan ako sa paghuhukay nung paglalagyan natin. Pero okay lang. Mas mabilis yung nagawa natin dahil wala pang 30 minutes eh. So ang diyan, wag work harder, work smarter ka. Yan, gamit yung mga tools na makapagpabilis ng trabaho. Yan. Okay? So, malaking bagay yon, 30 minutes pag nakagawa ka ng isang ganto. Imagine, sa isang oras, dalawa ka agad, matatayo mo ganyan. Pero 15 minutes lang eh. Alam ko, 15 minutes ko lang itinayo yan eh. So, mabilis yung yung trabaho. Yan, natin. Okay, pakita ko sa inyo kung ano ang itsura. Yan o. So, ngayon ito. Papatong natin dun sa dito. Okay, ito na yung pangalawa. Papatong natin dito. Okay, so ito na yung ating setup. Ayan. Lalagyan na lang natin ng tiles dito sa ibabaw para protection sa ulan. Pero itong ating setup, pag galing kay na Ma'am Jade, ito ang itsura niya. Meron siyang plastic dito sa ibabaw. So makikita nyo sa loob yung progress ng inyong colony. No? Yan. Ilapit natin para makita nyo. Yan ang itsura sa loob. May plastic siya. Yan. Okay. Yan. Ito namang isa. Yan. May plastic din siya. So hopefully by summer next year, puno na tong second layer na to. Para ating mai-split na. Yan. Okay. Tingnan natin. Antabayanan nyo yung yung progress nitong ating stainless bee. Yan, pinawisan ako. Yan. So, ito yung bago nating project ngayon dito. Less maintenance daw to. Kahit isang beses sa isang linggo ko lang siguro bisitahin, okay lang. Yan. So, mamaya magsusuot na ako nung PPE para hindi tayo kagatin itong ating mga stainless bee. Yan, mukhang gigil na sila. Oh. Yan.
Ayan o. Gusto na nilang lumabas. Antayin lang natin yung tiles na ilalagay natin dito sa ibabaw para kahit umulan, hindi sila mababasa. Tapos protection na rin sa init. Kukunti man yung araw na magpe-penetrate dito, pero mas maganda na yung may protection pati sa ulan. Ngayon ito meron ng internal na protection itong plastic. Iwas sa yung amag, yan, sa molds. Yan. Ganda sa loob, oh. Nakikita ba? Dikit natin para makita. Yan dito. Yan ang itsura sa loob. Okay, so yun. Yan yung ating next project. Nagano tayo sa medyo low cost lang para hindi masyado masakit sa bulsa pagka kung ano man mangyari. Yan, pararamihin natin itong dalawa from 2. Tingnan natin kung ilan yung magagawa nating colony after siguro 1 taon. Okay, so yung ilalagay natin dito sa ibabaw, ito yung tiles. Ito mga used tiles lang tong ano. Tingnan natin kung kasya. Ayan, sakto. Oh. Ayan, oh. Okay, so yan na yung ating tiles. Ito pang isa, lagyan natin dito sa ibabaw. Yan, medyo makipot pero pwede na yan. Yan. Okay, so yan yung itsura ng ating colony. Yan. Okay. Okay, so nagsuot na tayo ng ating PPE. Yan, ito yung ating personal protective equipment. Yan, oh. Meron akong gloves. Etong net sa mukha. At nagsuot ako ng ano, kasi naka-short ako yo. Yan, nagsuot ako ng leggings. Kasi ito, mahilig daw sumuot sa mga damit. Yan, naglagay din ako ng tali dito sa gilid, sa bewang. Yan, oh. Higpitan ko pa ng konti kasi baka makapasok dito sa loob yung mga stainless bee. Okay, sandali yan natin, higpitan ko lang. Okay, so ito yung ating protection sa mga stainless bee. Yan, kasi pagka nanggigil sila, nangangagat sila. Hindi tayo magtatagal dito sa area na to kasi wala tayo nung smoker. Yan. So pagkabukas natin ito, alis na tayo. Yan, kasi wala tayong pampakalma, baby kalma. Yan, pipihitin nyo lang to. Yan. Hindi ko muna ito todo. Konti muna. Sabay ko na silang anuin para makalayo agad ako. Yan. Okay. Yan, ready na to. Alisin ko na para makalabas na sila. Yan. Yan. So layo na ako para sigurado. Yan, kasi pupuntahan ako niyan. Yan, observe lang natin dito sa malayo kung ano ang gagawin nila. Yan. Hindi ko sure kung kita dito. Yan, naglalabasan na sila. Yan. Okay, so yan na yung ating colony. So abang-abang na lang tayo yung mga susunod nating episode. Every time pupunta tayo dito, bibisitahin natin tong setup natin. Yan. Hopefully itong mga bulaklak na to, yan, oh. May mga ano nga dito, yan, oh, may lumilipad. Yan, so makaka-share sila dito ng mga honey, yung mga pollen, yan, oh. Dami, oh. Yan. Okay, so yun nga, hopefully makatulong itong puno na to, tsaka yung mga puno doon sa paligid din, dami pang ano doon, oh. Sampalok din para mapabilis yung pagdami ng colony natin. Yan. Yan, medyo lumilipad na iba.
lumalabas na sila. Okay, so na-set up na natin yung ating colonies. Yan, 2 colony lang para sa ngayon. At from these 2 colonies, check tayo kung kaya natin i-expand yung ating mga colonies. Kung mag-expand tayo, marami namang area dito na pwede na yan. No? So, okay lang. Obserba natin, mag-umpisa tayo sa maliit hanggang sa expand natin yung colonies natin ng stingless bees. At yan po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at most especially sa free-range chicken raising. Ito, itong malaki. Baka maunahan pa tayo ng mga mga pumapasok dito. Ayan parang hilaw pa. Pero kukunin ko na to, baka maunahan pa ako Yan Yan. Yan, laki Okay, so kunin na rin natin itong isa. Baka maunahan pa tayo ng Yan parang hinog na. Kapitin natin. Nasaan na yung niya? Yung ito, hinog na to. Kasi ang palatandaan, pag hinog na yung takwan, ito tuturo ko sa inyo. Itong nakita nyo itong tangkay. Nasaan na yung tangkay? Ito. Yan, pagkatuyo na itong parang nakapulupot dyan sa sa ulunan niya. Yan. So, maliit lang to. Ito yung galing Japan, pero matatamis to. Ayan, imported dyan